What's up mga Mac Bro? Good morning, good afternoon, good evening sa naman tayong tao ng daigdig. So welcome back sa ating channel. So sa video na to pag-uusapan natin ang top in-demand jobs sa Australia this coming 2026. Since this is the last month ng year 2025, much better paghandaan na natin yung lahat ng mga position na pwede nyo applyan by year 2026 based sa skill shortage list, labor market data, at changes sa immigration system. So, kung nasa Pilipinas ka, nasa Middle East o saan man panig ng mundo at nangangarap ka na magtrabaho, mag-migrate, or manirahan dito sa Australia, this video is for you. So, bagong lahat, let's have an intro. Macro's name, say it loud. Macro, yeah, we're rising up tonight. Hands up high, feel the city light. No excuses, we just living right. Working hard, but the dream's inside. Macro, can you feel that fire? Heartbeat drum, take it higher. For my fam, my soul, my pride. Macro, yeah, we ride, we ride. So, ano-ano nga ba ang mga position na pwede nyong applyan by this coming year 2026? So, number one dyan is healthcare and aged care. So, maraming kailangan ng Australia. Hindi lang dito sa Brisbane, hindi lang dito sa Queensland, hindi lang sa New South Wales, hindi lang sa Perth or sa Western Australia or sa Tasmania. Actually, halos buong continent ng Australia, kailangan nila ng mga healthcare personnel. So, ano-ano yun? Registered nurse, then disability carers, then allied health or yung occupational therapies or tinatawag dito spisyo, then kailangan din nila yung mga personal support workers. So, yan yung mga list ng kailangan dito when it comes sa healthcare. So, kung may mga experience na kayo dyan sa Pilipinas, may experience na kayo dyan sa abroad, may experience na kayo sa Saudi, sa Dubai, Abu Dhabi, Oman, or even sa UK or sa Canada, if you are a nurse, then sa mga nabanggit kong mga position, if you are having, let's say, 3 years, 4 years, or 5 years experience, pwede nyo itong applyan. Itong lahat ng nasa list na yan. So, bakit nga ba nagiging in-demand yan dito sa Australia? Is first, tumatanda na ang population. So, ibig sabihin, marami ng matatanda na they really need a healthcare personnel na pwedeng mag-take care or pwedeng mag-alaga sa kanila. Then, since tumatanda, like what I said, tumatanda na yung population, ibig sabihin, tumataas din ang demand. So, since hindi naman ganun karami ang mga nurses dito, especially ng mga OC na nurses or some other entity na healthcare workers. So, kailangan pa rin. So, mataas pa rin ang demand pagdating sa mga nurses, sa mga physio or physical occupational therapies. So, kailangan yan. So, dun sa mga agency, mga nabanggit ko, possibly may mga post sila dyan. So, what you need to do is to dig all the information coming from the list of the agency na ipopost ko. Tingnan nyo. Then, pwede nyo silang kausapin. Kasi most of them, they have their email address or pwede kayo mag-comment nun sa page nila mismo or you can send them a message kung meron silang mga company na hawak dito sa Australia na nangangailangan ng mga nasabi kong position. So, bakit nga ba ulit in demand? Second reason is malaking gap na sa workforce. Like what I said, hindi ganun karami ang mga OC na nurses dito. So actually, yung nagpunta ako sa hospital back in January, nakikita ko ang mga nurses dito halo-halo. May Indian, may Vietnamese, may Chinese, syempre Filipino, then some is mga Aussie na rin. So still, since marami ang mga nasa senior stage na mga tao dito, so kung titingnan niyo yung ratio is malaki talaga yung needs o yung demand ng mga pasyente versus dun sa workforce. So, kaya mataas pa rin ang demand pagdating sa healthcare. Then, kulang lalo sa mga regional areas like Rockhampton, like sa Western Australia, yung mga remote area dito. So, since may hospital sila, but when it comes sa mga healthcare workers, kulang pa din.
As in, kulang na kulang pa din. Since mataas ang demand, ito yung magandang pathway nyo para makapagtrabaho dito. And of course, ma-PR and ma-citizen ka afterwards. So, ang tanong, Mac bro, as a healthcare worker, magkano yung salary range? Yung salary range nito, as per dun sa database or from the labor market data na nakuha ko, nagre-range siya ng $60,000 to $120,000 per year depending on role and experience mo. Nakadepende pa rin yan sa position. Then, second, in-demand jobs na pwede nating applyan. Alam ko, maraming mga Pilipino na ito ang trabaho sa Pilipinas. Especially, yung mga nagtatrabaho sa call center, nagtatrabaho sa mga kilalang mga company ng mga telecommunication. So, dito, kailangan ng information technology, which is yun yung IT and cyber security. So ano ba yung mga position? I-breakdown natin. So, pagdating sa information technology is nandyan si software developers. So, kailangan yan ni Australia. Then, second, data analyst. Then, third, cyber security specialist. Then, cloud engineers. So, yung mga nabanggit ko niyan, yan yung mga in-demand position when it comes sa information technology. So, Mac bro, bakit nga ba in-demand to mga position na to dito sa Australia? Australia digital transformation is booming. Actually, back in 2021, na after ng pandemic, is yung Australia digital information sector nila is booming na talaga. Then, every company is shifting to online system na. So, wala na halos yung mga manual system. They're all online system na. Like what I said dito, sa Australia, cashless na. So, most of the bank, most of the shops is online payment na. So, online transaction. So, that's why Australia is very eager to get some professionals, which is experienced professionals from other countries, and they want to bring it here para mas mapaganda pa nila yung industry when it comes sa information technology. Then, of course, third is malaki ang skill shortage when it comes sa mga ITs. Software developers, software engineers, computer engineers. So, napakalaki ng skill shortage sila. So, kung ikaw, mataas ang experience mo, and you know na kaya mong ipasa yung interview, mag-try ka na agad mag-apply from the agency na mga ipopost ko mamaya. Okay? So, Mac bro, alam ko, tatanong nyo na naman to. Magkano ang salary range ng mga nabanggit kong position? So, as per ulit dun sa labor market data, nagre-range to ng $90,000 to $170,000 per year. So, ganun siya kalaki. Ganun kalaki yung sahod nun. Okay? So, because mataas ang demand, mababa ang supply. So, that's why they are very eager to give a better salary or better compensation package para sa inyo. So, alam nyo, nakakainganyo talagang mag-apply sa mga ganyang position. Kung IT nga lang ako, ba't di ko a-applyin yan? Di ba? Then, so third, ito ang hinihintay ng mga Pilipino, especially nandyan sa Pilipinas. Alam ko, marami nag-aantay nito. Since, I'm not pretty sure what year mangyayari yung Olympic dito. It should be 2032. If I'm not mistaken, search na lang. So that's why they are needing these people. Ito ang listahan. So, construction and engineering or trade persons. So, kailangan ng Australia ng mga sumusunod na yan. So, number one, electricians. Kailangan ng electrician. But, sa electrician, medyo pahirapan ang pagpasok dyan. Kasi sa electrician dito, you should have at least a certification coming from Australia. So, possibly
pag nag-apply ka, even na electrical engineer ka from the Philippines or from other country, parang dadaan ka pa rin dun sa assessment and training nila. Kasi yung electrician dito, kasi last 2 weeks ago or 1 week ago, may nakausap akong electrician kasi nagpa-service ako ng office ko. Nagpapalit ako ng mga ilaw. So, they said, para makakuha ka ng certification as electrician, so, talagang nagugugol sila ng 4 years. It's like a 4 years study for you to obtain a certification or to be a certified electrician. So, medyo, alam mo yun, medyo alanganin yung mga electrician dyan kasi iba yung level ng electrician dito. Then, second, yung plumbers, mga tubero. Dito, if I'm not mistaken, hindi sila ganun kahigpit. But, you need to undergo for a skilled assessment. Yung sa skill assessment, what you need to do is i-prove mo lang yung experience mo. For example, you have a 5-year experience. I-prove mo lang through video and interview na alam mo talaga yung trabaho. Then, susunod is carpintero or carpenters. So, since marami ang project na paparating, since may mga malalaking or mga major project na paparating, so kailangan nila ng maraming karpintero. So, alam nyo na kung ano-ano yung mga karpenterong sinasabi ko. May mga finisher, pwede sa cabinet, pwede sa ceiling, roof installer. So, napakalaki o napakalawak. Napakalawak ng mga position pag sinabing carpintero or carpenters. So, if may mga special skill dyan na carpenters dyan sa Pilipinas, applyan nyo agad to. Then, next, metal fabricator or welders. So, even sa amo ko, even sa company namin, they are continuously looking for our welders. Kasi, since booming ang construction, even mines is booming din ang mines, so they are really in need for our metal fabricators or welder. So, number 1 job yan. Siguro it's been like 7 years or 10 years na still Australia is still needing a lot of welders na pwedeng pumasok sa bansa nila. The next is fitter or machinist, which is nabanggit ko last time, may sinundo ako machinist. So, since marami ng manufacturing company dito, so they are still needing. So, it means ang taas ang demand din ng mga machinist dito. So, if you are a machinist that you are working in Taiwan, you are still in the Philippines na nagtatrabaho sa Cavite, Laguna. So, guys, applyan nyo agad. So, next, civil engineers. So, mga civil engineers dyan. Marami akong kilalang mga civil engineers dyan, especially sa Pilipinas na nakasama ko, especially sa JFE, sa Monolith, even sa NLEX Corporation. So, marami akong mga tropang civil engineers dyan. So, guys, kung napapanood nyo itong vlog ko na to, try nyo na. I-try nyo. Pakita nyo yung galing nyo dito. Pakita nyo kung gaano kayo kalupit. So, alam ko, there is a big chance na ma-hire pa rin kayo dito. Siyempre, next is plant operators. So, yung plant operators, nandyan yung excavator operator, forklift operator, telehandler, or crane operator. So, marami. Halos most plant operator, yun yung mga malalaking equipment or heavy equipment sa loob ng construction site. Kung tingin mo, you are capable, you are well-experienced operator, pasahan nyo na. Hanap agad dun sa mga agency. Tanong ka agad. Mag-seek kayo. Sasabi nga nila, kung hindi mo hanapin, hindi mo makikita. Kung hindi ka magsisik, hindi mo makikita, hindi mo makukuha. So, ang tanong, Mac Bro, bakit nga ba in demand ang mga construction worker ngayon dyan sa Australia? Like what I'd said, major infrastructure projects is coming in starting 2026. Lalo na ngayon dito sa Brisbane, gagawin ang Olympics this coming 2032. But still, I'm not pretty sure kung tama yung taon na sinasabi ko. Then, housing shortage, which is nabanggit ko last my vlog, is tumataas yung mga upa ng bahay kasi nga, mababa ang supply ng bahay. Pero ang taas ng demand. Since maraming tao rito, nandito yung mga student visa, mga student, mga international student, maraming mga immigrants. So, iba-iba kasi yung level ng immigrants or iba-ibang klaseng immigrants. Maraming mga skilled worker coming from India, coming from Philippines, coming from Taiwan, or coming from
Vietnam. So, nandito sila. So, ang tendency, yung supply ng bahay, lumiliit, pero yung demand, ang laki. So, that's why the government of Australia is really eager to put a lot of housing project para kahit papano is makover nila yung mga pangangailangan, especially ng mga immigrants na nandito na sa Australia. Then, of course, lastly, bakit in demand? Kulang ang skilled tradies sa buong Australia. So, hindi lahat ng Aussie is skilled. So, most of the company, which is malalaking construction companies dito, kung makikita nyo, ang mga empleyado nila, majority Filipino, India, or Koreans, sometimes Vietnamese. So, talagang konti yung kumukuha ng mga skilled training dito. So, that's why you guys have a big advantage to get a job here, especially if you are a skilled worker, lalo na pagdating sa construction industry. So, Sir Ace or Mac Bro, magkano ang salary range ng construction worker? So, 3Ds o tinatawag nating skilled workers, nagre-range tayo from $70,000 to $130,000 per year, which is napakalaki nun. Then, pagdating naman sa mga engineers, mga professional na katulad natin, nagre-range tayo from $90,000 to $150,000 per year. So, ganon kalaki ang sahod ng mga construction professionals and skilled workers dito sa Australia. Yan ay yung mga major position na makikita nyong lalabas starting by January 2026. So, sa akin lang, ito yung mga listahan ng mga agency. Siyempre, number 1, BFG. Then, susunod, yan, hanggang baba. Basahin nyo na lang. And you can search their page dyan sa Facebook. Then, you can at least find their email address para kahit papano makapagpasa kayo ng mga resume or CV nyo. Guys, honestly, marami na rin ako naririnig that last week pa, some of the companies talagang nangangailangan sila ng mga empleyado. Since nga, booming ang construction industry, booming ang IT industry, then napakalaki na pangangailangan din ng mga hospital dito pagdating sa mga healthcare personnel. So, guys, huwag nyo nang sayangin yung pagkakataon. Again, maybe 2026 is your year to work here and to live here in Australia. So, yun lang ang pwedeng i-topic for today, guys. It's time check. It's around 11:04 p.m. na. Actually, hindi na ako nakakapag-vlog pag umaga eh. So, usually ginagawa ko na lang ito paggabi because this is the only free time that I have. So, hopefully guys, sa topic natin for tonight is marami kayong nakuwang idea and hopefully matulungan kayo na mapunta kayo dito sa Australia at makapagtrabaho dito sa Australia. Again, salamat sa mga bago nating viewers. Salamat sa mga bagong subscriber at sa mga nagko-comment. Thank you so much. I really appreciate it. Because of you guys ang nagko-comment sa mga nagtatanong, you inspire me to do more vlogs or magkaroon pa ng mga panibagong topic because I know every tanong nyo is nakakatulong ako. Every tanong nyo is kahit papano nasasabi kong kahit sa ganitong paraan is nakakatulong ako sa kapwa Pinoy ko. Guys, maraming salamat and again, don't forget to like, share, and subscribe dito sa ating channel, Ace Macflix. So, salamat Mac Bro and have a good night. See you to my next vlog. God bless.